Kamusta? Ako si Ate Bubbles at masaya akong makasama kayo sa isa na namang Eager Reader Toolkit Storytelling Session. Pero bago tayo magsimula sa ating kwento, pwede ko bang malaman kung ilan ang inyong kaibigan? Isa? Dalawa? Tatlo? Apat? Lima? Wow! Napakarami niyo namang kaibigan. Kung ganon, ay magugustuhan nyo ang ating kwento tungkol sa 10 magkakaibigan, kabilang sa seryeng Matematika, kwento ni Christine Canon, at guhit ni Ruben De Jesus na inilimbag ng Adarna House. Halina't ating simulan ang ating kwento. May 10 magkakaibigan, si Carlo at ang 9 niyang kaklase. Bilangin nga natin kung ilan sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tunay ngang sila'y 10 magkakaibigan. Si Ben na kay bagal, si Susie na madungis, si Leo, si Lara, si Karen, si Juchan, annyeonghaseyo, na Koreano, ang kambal na sina Eric at Ella, at ang antuking si Anton. Mahilig silang maglaro, mag-aral at magtulungan. Kayo rin ba ng inyong mga kaibigan ay mahilig maglaro, mag-aral at magkwentuhan? Kung ganon. Pero minsan si Carlo ay hindi masayang kasama. Bakit kaya hindi masayang kasama si Carlo? Halina't ating alamin. Ang tukso ni Carlo nang maunahan niya sa pila ang babagal-bagal na si Ben. Umiling na lang si Ben at lumayo kay Carlo. Tama kaya na tinukso ni Carlo si Ben? Kadiri ka! Hindi kita pati! Ang sambit ni Carlo nang napatabi siya kay Susie na madungis. At mukhang nagtataki pa ng ilong itong si Carlo. Di napansin ni Carlo ang mataas na tore ng bloke ni Leo. Bumagsak! Ang toreng gawa ni Leo. Ala, kawawa naman si Leo. Bumagsak ang kanyang tore. Pero parang walang ginagawa si Carlo sa kanya. Upang tulungan ito, tama ba na tuksohin natin at guluhin natin ang paglalaro ng ating kaklase o kaibigan? Mukhang hindi ata tama iyon. Akin na yan! Biglang agaw ni Carlo sa laruan ni Lara. Ayan o. Akin din to! Ang sabi ni Carlo sabay agaw ng suman na kinakain ni Karen. Nasagi rin ni Carlo ang kinakaing mami ni Juchan na Koreano pero hindi siya nagsorry. Tama ba yun na agawan natin ng laruan at hindi tayo magsorry sa ating kaklase o kaibigan? Tama ba ang ginawa ni Carlo sa kanyang mga kaklase? Ano pa kayang ibang ginawa ni Carlo sa kanyang mga kaklase? Maiba! Taya! Taya! Hindi ba kayo marunong sumunod sa laro? Huwag na nga kayong sumali! Ang sabi ni Carlo, kina Eric at Ella pagkatapos siyang matalo sa Pompiang. At siya na ang susunod na taya. Mukhang inuutakan ni Carlo ang kanyang mga kaklase dahil siya na ang magiging taya. Sinubok ni Carlo ang gisingin si Anton para makipaglaro. Ha! Gising ka! Ang sigaw ni Carlo sa antuking si Anton. Kita niyo, ang sarap ng tulog ni Anton tapos ginigising lang siya ni Carlo. Tama ba na gawin natin ito sa ating mga kaklase? Ano pa kayang ginagawa ni Carlo sa iba niyang kaklase kung kaya't ito'y lumalayo sa kanila? Pero hindi nagising si Anton. Hindi kita pati! Ang sabi ni Carlo kay Anton, kahit hindi siya naririnig nito. Nag-iisa na lamang ngayon si Carlo. Sa tingin nyo, bakit nag-iisa na lang ngayon si Carlo?
Ano kayang mangyayari sa kanya? Isang araw, pagdating ni Carlo sa paaralan, hinanap niya ang kanyang mga kaklase. Gusto sana niyang makipaglaro pero walang bata sa silid nito. Wala ring bata sa palaruan. Wala ring bata sa kantin. Takang-taka ngayon si Carlo. Nasaan na kaya ang mga kaklase at kaibigan ni Carlo? Nakita ni Carlo na masayang naglalaro ang kanyang mga kaklase sa bakuran ng kanilang paaralan. Ayan o, naglalaro silang masaya. Hindi naman sila dating naglalaro doon. Nakita nila si Carlo pero di nila ito inimbitang makipaglaro sa kanila. Sa tingin nyo, bakit kaya? Ikaw, gusto mo bang makipaglaro sa akin? Ayan o, nagtatanong ngayon itong si Carlo kung sinong gusto makipaglaro sa kanya pero parang walang pumapansin sa kanya dito. Naiyak si Carlo nang naisip niya na walang gustong makipaglaro sa kanya. Ganito siguro kasama ang naramdaman ng mga kaklase niya kapag inaagawan niya sila ng laruan at baon. Ganito rin siguro kasakit. Ganito rin siguro kasakit ang pang-aaway at panunuksong ginagawa niya sa kanila. Doon, naisip ni Carlo na maging mas mabuting kaklase. Ano kayang gagawin ni Carlo upang ipakita na siya ay magiging mabuting kaklase na? Halina't ating alamin. Kinabukasan, lumapit si Carlo kay Ben na kay bagal sa pila. Mauna ka na sa akin sa pila. Ang sabi ni Carlo kay Ben, ayun o, pinapauna niya sa pila. Mahal kita! Ang sabi niya kay Susie na madungis, sabay, halik dito! Hati tayo sa baon ko! Ang sabi ni Carlo kina Karen at Juchan noong recess. Wow, nag-share na sila ng pagkain at ng baon. At dati tinutokso niya itong si Susie pero ngayon ay mahal na raw niya ito. Nakakatuwa naman at mukhang nagbabago na itong si Carlo. Ipinahiram ni Carlo ang kanyang bagong laruan kay Lara. Ikaw muna ang maglaro tapos ako naman ha. Ang sabi niya kay Carlo at mukhang nakatingin ng iba pa niyang mga kaklase. Inanyanyahan niya si Leo na gumawa ng mataas na tore. Naalala niyo noon, nabangga niya ang tore ginagawa ni Leo pero ngayon ay nagtutulungan na sila. Paano ba yung laro ninyo? Pwede ba akong sumali? Pakiusap ni Carlo kina Eric at Ella. Marunong na ngayong makiusap itong si Carlo. Huwag tayong maingay, magigising si Anton. Ang paalala ni Carlo. Uy, mukhang mabuti na ang asal ay pinapakita nito ni Carlo sa kanyang mga kaklase. At mukhang masaya na nga sila ngayon. Natatandaan niyo ba kung ilan sila lahat? Samahan niyo nga akong bilangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tama! May 10 magkakaibigan, si Carlo at ang 9 niyang kaklase. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang 10 magkakaibigan kabilang sa seryeng Matematika, kwento ni Christine Canon, guhit ni Ruben De Jesus at inilimbag ng Adarna House. Sana ay nagustuhan niyo ang ating kwento tungkol sa pagkakaibigan at lagi niyong tandaan na dapat ay magpakita tayo ng mabuting asal at palagi tayo maging mabait sa ating mga kaklase. Sana ay nagustuhan ninyo. Hanggang sa susunod nating Eager Reader Toolkit Storytelling Session. Ako si Ate Bubbles. Salamat!